ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Pangulong Bongbong Marcos giinspeksyon ang Davao River Bukana Bridge. Sa pag-abli sa tulay karong Disyembre 15, gilauman ang pagluag sa trapiko sa syudad. DPWH Secretary Vince Dizon, wala miuyon nga patay na ang ICI. Human mag-resign si Commissioner Rogelio Babes Singson tungod sa matud pa health concern. Sa Mal Island LGU, nabalaka nga malangan ang pagsulod sa Davao Light and Power Company sa isla kay nagmagahi ang Nordeco. Unang kumpirmadong kaso sa rabies sa karnero natala sa General Santos City. Kampanya kontra rabies mas gipahugtan. Og 28 anyos nga lalaki patay human giposil gawas sa ilang balay sa Upol, Misamis Oriental. Onsehan sa droga, ginalantaw nga motibo sa krimen. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Nabalaka karon ang Samal Island LGU kay posibleng malangan ang pagsulod sa Davao Light and Power Company isip electric provider tungod sa pagmagahi gihapon sa kasamtangang electric provider niini nga Northern Davao Electric Cooperative o Nordeco sa transisyon. Ani report ni John D. Esteban. Gikabalakan ni Island Garden City of Samal Mayor Toto Reyes nga malangan ang pagsulod sa Davao Light and Power Company sa isla isip electric provider. Kung magpadayon matud pa nga magmagahi ang Northern Davao Electric Cooperative o Nordeco nga mukoordinar sa transition period. Ilaw manggod sa Republic Act 12144. Gilapda na franchise area sa Davao Light, sa Davao de Oro ug Davao del Norte lakip ang Samal Island. Apan ang Nordeco una nang miingon nga sila ang distribution utility sa maong mga nasangpit nga lugar kay giapila pa nila ang maong balaod sa Korte Suprema. Daan ang gitubag ni Davao Light Head Engineer Enric Zartia, tanan nilang aktibidad nga ginahimo na hisubay sa balaod ug samtang wala pay hukom ang Korte Suprema, magpadayon sila. Ako higibalakan, madugay ang pagtukod sa siyempre kay magtukod pa mas nagkuste. Ila, whereas kung kuanan sila sa transition, maginahinay na lang sila og connect sa ubang poste nga tarong tanggalon tong mga daot, pulihan og sarili nila nga poste sa Davao Light. Hingusgan matud pa sa mayor nga magkasulod na gyud ang Davao Light nga mao'y muhatag og kuryente sa isla kay apektado na ang natad sa turismo. Ilabi na ang mga konsumante, ingon man ang mga nanag-iyaw mga establishmento tungod matud pa sa palungsigang nga serbisyo sa Nordeco. Ingon ko, pasagdiin na sila nga dili sila mo tabang sa tuwa sa transition. Ang importante, makasugod mo, makahinay-hinay magtukod og poste hantod nga mawalan na sila. Kaysa ko, sigurado ko nga ang taga-Samal, Davao Light yun ang piliyon. Ang sanggunian panlalawigan sa Davao del Norte ning baguhay lang ni pasarong resolusyon nga dili na i-renew ang prangkisa sa Nordeco sa probinsya. Pinaagi matud pa niini, mas paspas og hanay ang transisyon. Ang Nordeco wa kauyo niini kay supak matud pa kini sa konstitusyon kabahin sa pagbatok sa monopolya sa public utilities. Gibutyag sab ni Governor Edwin Hubahib nga una mahuman ang 2025, mugawas na ang Certificate of Public Convenience and Necessity nga i-issue sa Energy Regulatory Commission o ERC nga makapadayon na ang Davao Light sa pagtukod o pag-provide og connection. Kauban, si Bebot Kahe sa kamera, John D. Esteban, One Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. Gikumpirma sa General Santos City Bet ang natala karon sa syudad nga unang kumpirmadong kaso sa rabies gikan sa karnero human matud pa kini napakan og latagaw nga iro. Kampanya batog rabies gipahugtan sa LGU. Ani ang report. Agresibo na ang lihok aning usa ka karnero nga gihiktan sa usa ka punuan sa kahoy sa usa ka farm sa Barangay Tumbler, General Santos City niadtong November 28, 2025. Apan kinaugmaan, nalakip sab kini sa laing pipila ka mga karnero nga namatay nga gituoang natakdan sa unang karnero nga kaubanan niini nga unang nagpositibo sa rabies ug namatay niadtong November 26.
naghatag ang RADDL o nagpositive na result. First time na dili sa iro sa karnero na ulo. Matud sa City Vet, posibleng napaakan og natagaw nga iro nga dunay rabies ang unang karnero nga nagpositibo. Ang suspect na syempre na ay stray dog. So usually diha man gikan sa ila kay siguro napaakan. Then after siguro 14 days na nanay sign kay observation na for 14 days. Diha na mag-incubate. Gumikan niini, gilayong nangolekta sab og laing blood samples ang City Vet aron ipalaboratory gikan sa lain pang mga karnero sa maong farm nga nagpakita og signs of rabies infections una gipaubos sa kaling. Gawas sa disinfection, nagpaygayon sab sila og anti-rabies vaccination sa uban pang mga buwing hayop sa maong farm. Sa tala sa City Vet as of December 4 karon tuiga, anaa sa 25 ka kaso sa animal rabies sa iro ang natala ug usa na kaning kaso sa maong karnero. Samtang sa kinatibuk-an sa tuig 2024, anaa sab sa 43 nga kaso sa animal rabies sa iro ang natala. Gumikan sab sa hitabo, mas gipahugtan sa City Vet ang kampanya Batok Rabies. Daily mi nag-impound, siguro na nagid na sa mga owners. We are responsible. Kung unsang mahitabo sa mga nakapaak, sila ang mag-shoulder na sa ato ang 9482 na RA. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Duha ka mga panimalay sa Barangay San Juan ug Barangay Hall ug Lupon Office sa Barangay Dinawehan sa Hingoog City, Misamis Oriental ang nangaugdaw sa managlaing insidente sa sunog. Tinubdan sa kalayo padayon pang ginaberipika sa BFP. Ano ang detalye sa report ni Cyril Chavez? Ugdaw na og wala na mapuslan aning duha ka mga balay sa sunog sa Proc 3A Barangay San Juan, Hingoog City, Misamis Oriental. Ang sunog miulbo pasado alas 6 sa gabi adlaw Miyerkules. Paspas gilamoy ang duha ka balay. Usa niini ang totally damaged ug usa ang partially damaged. 15 ka individual ang apektado sa mong sunog kung asa miabot sab sa 150,000 pesos ang danyos. Swerteng walay naangol sa mong hitabo. Initial statement sa mga bystander kay ang tag-iya nagsimba gud ni sila sa Lunaw, Barangay Lunaw. Walay tao sa ilang balay. Na adunay usa ka bystander nga amo pangkuhaan sa statement ang iyang initial info nga nagsila-sila ang ilang maong balay, naay sila-sila, aya din siya nasunog. Samtang pag-abot og tungang gabi kalit miulbosab ang laing sunog pasado alas 12 sa kadlawon sa Barangay Dinawihan sa Hingoog City, Misamis Oriental. Sa kuwang video ni Kyle James Montalba, kita ang kadako sa kalayo nga milamoy sa mismong Barangay Hall og Lupon Office sa mong lugar. Paspas nga mikaylap ang kalayo pag-abot sa kabumbiruhan. Ugdaw na ang maong Barangay Hall. Matod sa BFP, palisuray ang pagresponde sa lugar, labi pa nga bukirong barangay kini ug miabot pa sa sobra usa ka oras ang ilang pagresponde tungod sa kalisod sa dalan. Interland papangas gid sir ba tong fire truck maglisod gid siya nga makahunat ta kay tungod kay adunay load baya sa tubig. Miabot sa kapin 880,000 pesos ang danyos samtang walay naangol sa mong hitabo. Sa among fire scene construction siguro maabot sa wire sa outlet ang maong convenience outlet. Mura bitaw siya og gabitay sir. Oy nasa mong initial pero under investigation pa sir. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Gibisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang Davao River o Bocana Bridge sa Davao City kaganinang buntag. Atong sayro ng detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, nag-inspeksyon si President Bongbong Marcos Jr. sa Bocana Bridge dinhi sa Davao City. Gilauman nga magamit na sa publiko ang maong tulay karong December 15. Miabot si Pangulong Bongbong Marcos sa Davao City pasado alas 10 kaganingang buntag December 4. Iyahang gi-inspeksyon ang Davao River o Bocana Bridge. Kuyog sa Pangulo, sila DPWH Secretary Vince Dizon, Mindanao Development Authority Secretary Leo Magno, Special Assistant to the President Anton Lagdameo, Davao del Norte 2nd District Representative J.M. Lagdameo, ug ang kontraktor sa proyekto. 1.3 kilometers ang gilayon sa tulay nga gisugdan og trabaho niadtong 2023. Gisumpay sa infrastruktura ang eastern ug western coastal area sa syudad.
nasa ang estimate natin na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya't malaking ginhawa, lalong-lalo na ay ngayon na magpapasko tayo, alam naman natin nangyayari sa traffic. Kaya ito ay magagamit, we will open the bridge on the 15th, December 15, gagawin na. Ginayig sa presidente ang pagtrabaho sa Chinese contractor. Kapin 3.1 billion pesos ang gitagana nga pondo sa Official Development Assistance sa China alang sa proyekto. Natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang ganda ng technology nila kaya't napakabilis at marunong talaga sila magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure na mabilis at nasa tamang gastos, nasa tamang presyo. Ang tulay lakip sa Davao City Coastal Bypass Project nga sumala sa Pangulo mahuman sa 2027. Sumala sa DPWH, ginahuman na lang ang pag-aspalto sa dalan paingon Quezon Boulevard. Doon na nalay ginatiwas sama sa final installation sa electrical components ug system connections. Doon na kiniupat ka lanes, 6-span extra dose structure nga dunay sukod nga 480 meters. Sara, kini nga tulay kabahin kini sa Davao City Coastal Bypass Project. Kini nga project giplanuhan o gisukdan o tukod sa panahon ni kanhi Pangulo Rodrigo Duterte. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban. TV ang GMA Regional TV. One Mindanao. Nahimo ng bagyo ang low pressure area sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa latest bulletin sa Pag-asa, uling nasiplatan ang sentro sa bagyong gitawag nga Bagyong Wilma sa gilayong 625 km sidlakan sa Katarman, Northern Samar. Gisaka na ang signal number 1 sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran ug Southern Leyte. Lakip ang Surigao del Norte, Siargao ug Bocas Grande Islands ug Dinagat Islands. Sa latest track sa Pag-asa, dunay tsansang muigo ang Bagyong Wilma sa Eastern Visayas o Dinagat Islands ugma sa gabii o Sabado sa buntag. Sunod kining muigo sa uban pang probinsya sa Visayas, una makaabot sa northern part sa Palawan. Gawa sa bagyo, posible sab nga magpaulan ang amihan, shear line ug localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, pipila ka bahin sa Mindanao ang ulanon sama sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao ug Soxargen. Epekto sa localized thunderstorms. Busa mag-igmat gihapon sa posibleng pagbaha o landslide. Wala miuyon si DPWH Secretary Dizon sa pahayag ni Senior Deputy Minority Leader Representative Egay Erice nga matud pa patay na ang Independent Commission for Infrastructure o ICI human mi-resign si County Commissioner Babe Singson. Ano yung report ni John D. Esteban? I don't agree with him. Mao kini atubag ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa pahayag ni Senior Deputy Minority Leader Representative Egay Erice nga matud pa patay na ang Independent Commission for Infrastructure o ICI. Human mi-resign sa pwesto si County Commissioner Rogelio Babes Singson tungod sa matud pa health concern. Sa pag-resign ni Singson, miapila siya sa mga miyembro sa Kongreso nga ipasar ang Independent People's Commission ug ang Independent Commission Against Infrastructure Corruption alang sa mas lig-on nga Independent Commission nga dunay proper powers and authorities nga wala ang ICI. Una nang giingon ni Erice nga wala nay kredibilidad ang ICI. Sumala ni Dizon, bisan mi-resign na si Singson, parayon matud pa ang ilahang trabaho kalabot sa kaso sa mga pakyas o mga anomalosong flood control projects. I don't agree with him. Well, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho, tsaka nakikita nyo naman. Tuloy-tuloy ang pagfa-file ng ICI ng mga kaso kasama ng DPWH. At nakita nyo, kahapon pa lang dun sa mga final niya, napakarami yun. I think almost 20 personalities yun. No? Ang final ng ICI sa ombudsman. Dugang ni Dizon, mutabang daw gihapon si Singson nga matuman ang master plan alang sa flood mitigation sa 18 ka major river systems. Ngayong December, wrapping up na yung kanyang role as the
technical member no, of the ICI. Pero ang talagang gusto niya, na nag-usap kami na very very happy naman kami sa DPWH, is gusto niya kaming tulungan dun sa execution ng master plans para sa 18 major river systems for flood mitigation. Siya kasi ang nagsimula nun. Kauban, si Bebot Cajes sa kamera, John D. Esteban para sa One Mindanao. Gisugda na sa National Bureau of Investigation Southern Mindanao ang investigasyon niini bahin sa pagpatay kang anhi Barangay 3 de Mayo, Digos City Kapitan Oscar Bucol Jr. Sa impormasyong nakuha sa GMA Superradyo Davao gikan sa Digos City Disaster Risk Reduction and Management Office ug City Legal Office, nakig-alayon sumala pa ang NBI sa buong mga buhatan alang sa pagpangayo sa mga kuha sa CCTV footage aron ma-review ug makatabang sa nagpadayong investigasyon sa krimen. Hinuon paspas nga gi-retrieve o gi-extract ingon man gi-turn over sa CDRRMO ngadto sa NBI ang mga CCTV footage sa monitoring system niini isip pagpadayag og suporta alang sa kalambuan sa operasyon. Una nang mihangyo ang legal counsel sa biktima ngadto sa NBI nga manguna sa gimugna nga Special Investigation Task Group ingon man magmugna og kaugalingong parallel investigation sa insidente. Subling nagpahinumdom ang Land Transportation Office Region 11 nga daan ang ginabawal ang pagbiyahe sa mga pampublikong kalsada sa mga electric bike kon e-bike. Bawal sab sa major roads sa mga bihikulo nga doon na lang tulo kaligid kon tricycle. Sumala ni Yuri Lim, ang hepe sa Law Enforcement Section sa LTO 11 sa pagpanubay sa GMA Superradyo Davao. Limitado sa mga pribadong dalan sa mga subdivision ang pagbiyahe sa mga e-bike ug e-trike. Kainumduman nga gimando ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw ang pagpanakop sa maong mga bihikulo sugod Enero sunod tuig nga unang gitakda unta niadtong Disyembre 1 apan gibawi sa opisyal ang pahayag dungan ang pagpakanaog og dugang kamanduan nga magpahigayon una og halapad nga information dissemination. Pagpasabot sa ahensya nga peligroso ang pagbiyahe sa mga main ug public road sa maong mga bihikulo nga gikonsiderang light vehicle nga ana lang sa 50 kilograms ang gibugaton. Ilabi na inig makadungan ang mga dagkong sakyanan. Hinuon gimando na nilim ang pagpahigayon og mga panagpulong sa mga lugar sa Davao nga daghan ang nagabiyahe nga e-bike ug e-trike gawas pa ang paggamit sa social media. 28 anyos nga lalaki ang patay. Human kini gipusil sa sospek nga nakasakayog motorsiklo sa Opol, Misamis Oriental. Onsehan sa droga ang ginatudlong ginungdan sa krimen. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Patay na diyang naabtan sa kapulisan. Sa Opol kining 28 anyos nga lalaki, human gipusil sa wala pa mailang sospek sa Zone 2B sa Barangay Igpit, Opol sa Misamis Oriental, pasado alas 6 sa gabi adlaw Miyerkules. Ang biktima na ilhang si Jomari Patrick Rabanes, nga residente lang sab sa lugar, sumala sa inahan sa biktima nga samtang nagtindog ang iyang anak gawa sa ilang balay. Giduulan kini sa sospek dayon pusil tumong sa dughan. Tingala ko kay nakadungog ko tulo ka buto, uy kakusog ba nga buto. Pagkataon ang akong pag-umangkon kay siya may gapaypay diha sa ito. Nagsinggit siya nga ante gipatay gipusil si Kuya Patrick. Ko nga ha, ganin ako diriwa na lagayan na akong anak. Paspas nga misibat ang sospek sakay sa iyang motorsiklo paingon sa esting bahin. Sumala sa Opol PNP, nakarecover ang soko ug tulo ka basiyo sa kalibre .380 nga pistola. Atol sa hot pursuit operation na recover sa PNP ang motorsiklo nga gituuhang gigamit sa sospek nga giabandona sa sagbutang bahin sa Barangay Bara, Opol. Sumala sa Opol Police nga kining motorsiklo ang nagsilbing getaway vehicle sa sospek nga mipusil sa 28 anyos nga lalaki diha sa Zone 2B sa Barangay Igpit sa Opol, Misamis Oriental. Kalabira na kini o wala na mga cover. Dihang gi-check sa kapulisan ang engine ug chassis number sa mga motorsiklo, migula nga tampered kini. Gani makita pa nga lahi ang brand sa motorsiklo nga makita sa iyahang pikas nga makina ug lahi sab ang pikas tampi. Challenge karon sa kapulisan ang pag-ila kung kinsa gyud nakarehistro ang maong motorsiklo. So ato nang gi-request sa crime lab para ma-micro-etching para maklaro na to. Kay nag-coordinate na po sa HPG para mahibawan na to kinsay tagiya sa maong motorsiklo. Dugang sa opisyal na usa sa ilang ginalantaw nga motibo sa krimen ang onsehan sa droga
Ilabi pa nga baguhay lang nakagawa sa prisuhan ang biktima tungod sa pagkalambigit niini sa illegal nga droga. Sa karon, nagpahigayon na og backtracking sa mga CCTV camera sa lugar ang Upol MPS aron mailhan ang suspect. Sa droga gid sir kay ang istorya gyud sa tuwa naa pa ni siya daghan batal sa pagdakop niya. Munang siguro karon pa nakahigayon kay bago pa siya nakagawas. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Nag-abiso ang Davao Light and Power Company sa pipila ka konsumante kalabot sa pagkawala sa kuryente sa pipila ka bahin sa syudad ugma ug sa Sabado. Sa impormasyon gikan sa DLPC nga nakuha sa GMA Superradyo Davao, ugma December 5 Biyernes walay kuryente gikan alas 2 sa hapon hangtod alas 5 sa hapon sa New Lizada Village, Turil. December 6 Sabado walay kuryente gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon sa Intero Santos Avenue hangtod Nova Tierra Village sa Lanang. Sa susamang adlaw sab walay kuryente gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon sa pipila ka bahin sa Penano Street, Old Kalinan Road sa Kalinan. Lakip ang Intero Metroville Subdivision, maa ug kasikbit nga lugar gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa udto. Pagpasabot sa DLPC nga kinitungod sa ipahigayong line repair ug maintenance activity sa kumpanya. Gipakusgan na sa Davao City Police Office ang pagpatrolya sa syudad karong nagsugod na ang bulan sa Kapaskuhan. Sa nakuhang impormasyon sa GMA Superradyo Davao, sumala ni Police Colonel Manan Muarip, ang Acting City Director sa DCPO, nga gilusan nini ang Oplan Tuyok. Din gipakusgan ang police visibility ug presensya sa kapulisan sa matag lugar nga gilaumang dagsaon sa katawhan atol sa holiday season. Dugang ni Muarip nga gitahasan sab niya ang mobile patrol unit sa DCPO nga magpulihanay og tuyok sa nagkariyang lugar sa syudad aron magbantay ingon man magpatuman og seguridad. Di pasabot sa opisyal nga tinguhan ini nga dunay malinawon, hapsay ug sadya nga kasaulugan sa Pasko ang Davao City. Ilabi na nga dunay manguli nining panahona aron sa ulugon ang selebrasyon kauban ang pamilya. Nagpabiling gawas noon sa red tide toxin ang Davao Region base sa ulahing shellfish bulletin sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources atol sa pagsulod sa bulan sa Disyembre. Sa pahayag nga gipagawa sa BFAR nga nakuha sa GMA Superradyo Davao, upat ka lugar sa nasod ang nagpositibo sa red tide. Lakip ang Dumangkilias Bay sa Zamboanga del Sur, Tantanang Bay sa Zamboanga Sibugay, Kabaybayunan sa Zumaraga Island sa Samar ug Matarinaw Bay sa Eastern Samar. Nagpabiling gawas noon sa red tide ang Balite ug Puhada Bay sa Mati City, Davao Oriental, Tagabuli Bay sa Davao del Sur ug Malalag Bay sa Davao Occidental ug Davao del Sur. Pagpasidaan sa BFAR, kuno galing magpositibo ang usa ka lugar sa red tide, dili luwas kaunon ang bisan usang klase sa kinason ug alamang. Giklaro sa Southern Philippines Medical Center nga nagpabilin pa ang flu season karong bulan sa Disyembre. Sa pakiginabi sa GMA Superradyo Davao kang Dr. Ricardo Audan, ang Medical Center Chief sa SPMC, sagad niining panahon makatala og mga kaso sa trangkaso o flu ug susamang mga sakit tungod sa mga padayong masinati nga pag-ulan ug pag-igo sa mga bagyo. Dugang ni Audan nga angayang mag-igmat ang publiko aron dili mataptan sa sakit. Tambag sa mga eksperto ngadto sa katawhan nga kanunay manglimpyo sa lawas, mogamit og alkohol, tabunan ang baba kuno galing muubo og hatsing, moinom og daghang tubig ug magpahulay. Gawas niini gipaigmat sab sa SPMC ang publiko batok sa laing mga sakit karong holiday season sama sa hypertension ug uban pa. Taxi driver kinsa gilang top 10 sa listahan sa illegal nga droga ug umagad niini nga usa ka nurse sa usa ka pampublikong ospital sa Cagayan de Oro City, arestado sa bypass operation sa kapulisan. Ani report ni Cyril Chavez. Arestado sa bypass operation sa Regional Drug Enforcement Unit 10 ang top 10 regional high-value individual priority target. Lakip na ang umagad ni Ine nga usa ka nurse sa pampublikong ospital. Ang operasyon gilusad pasado alas 6 sa gabi adlang Lunes sa Zone 10 Kalaanan, Barangay Kanituan, Cagayan de Oro City. Dakpan ang target sa operasyon nga si alias Yan, 45 anyos, usa ka taxi driver o giilang top 10 regional high-value individual ug ang umagad ni Ine nga si alias Ken, 35 anyos, nga kasamtangang nurse
sa Northern Mindanao Medical Center kung NMMC sa syudad. Nagbaligya kini sila og maong illegal drugs nga adunay kantidad nga 1,000 pesos. And sa ilaha usab nga sa maong pagpamaligya, nakuhaan pod kini sila og duha ka sachet sa maong illegal nga droga nga shabu nga adunay kantidad nga 374,000 pesos. Aligasyon sa mga sospek nga mga silingan lamang nila ang ilang mga parokyano. Butang nga ginaberipika pa sa kapulisan. Matod sa PNP, dako ang posibilidad nga nagamit sa sospek ang iyang pagka-taxi driver sa iyang illegal nga aktibidad. Ikasubo sab sa PNP nga ang usa sa mga sospek nurse sa NMMC. Butang nga risgo labi na sa mga pasyente nga ginaatiman ni ini. Dili nato makita nga ang ato ang campaign against illegal drug is really whole of a nation approach. Dako nga butang nga ang ato ang mga workplaces are drug-free. Wala pa'y pahayag ang mga sospek kasong paglapasab sa RA 9165 ang atubangon sa mga sospek. Cyril Chavez, One Mindanao. TV ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gipang sunog sa otoridad ang kapin 200 ka mga cigarette stick, lakip mga vape o lighter nga nasakmit atol sa operasyon sa milabay nga mga kapistahan sa Alabel, Sarangani isip pagpahugot sa kampanya batog pagpanigarilyo o paggamit og vape sa mga pampublikong lugar. Ani ang report. For public awareness lang po. Gipang dauban kining 230 kabuok nga mga stick sa sigarilyo. Lakip kining 50 kabuok nga vapes sa usa ka portable nga sugbaanan atol sa gipahigayong ceremonial destruction of confiscated cigarettes and vapes nga gipangunahan sa kapulisan og Municipal Health Office sa police station sa Alabel, Sarangani adlong Huwebes. Lakip sab sa gipang dauban ang 80 ka nasakmit nga mga lighter sa usa ka hinimo nga pit. Matod sa Alabel Municipal Police, ang mga gipangguba nga items nasakmit gikan sa pipila ka mga individual nga nanigarilyo ug naga-vape sa gipahigayong mga kapistahan sa milabay nga bulan. Ang pagsunog, pagpakita kuno nga hugot nga gipatuman sa otoridad ang tobacco and vape regulations nga kabayan sa smoke-free environment nga advokasya sa mong lungsod. Actually, ito yung mandatory natin sa panawagan din ng DOH para po sa kalahatan, para sa ating kalusugan na at least makaiwas po tayo sa anumang sakit na dulot nitong sigarilyo at nitong vape. Dili matud pamuundang ang kapulisan sa mong kampanya. Gibutyag sab niini nga dunay silot o penalty ang mga malapason. Pag tayo po nahuli for naninigarilyo po sa public, meron po tayong kaukulang babayaran dito po sa munisipyo po ng Alabel, no, na nagkakahalaga po ng 2,500 pesos. At kung hindi man po tayo kayang magbayad ng 2,500 pesos, makakaroon po sila ng community service within a week. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. One Mindanao. Gilauman nga mukunhod ang mga nagapayuhot og illegal nga droga sa Davao del Norte sa pagtukod sa labing unang K9 Narcotic Detention Dog Facility sa Davao Region. Ani ang report ni John D. Esteban. Mas gipalisdan sa provincial government sa Davao del Norte ang pagpalusot og illegal nga droga sa probinsya pinaagi sa pagdugang og pulo ka K9 Narcotic Detention Dogs pinaagi sa pagtukod og K9 Detection Dog Facility sa Tagum City. Kini nga mga iro gibansay sa pagdetect og mga illegal nga droga sama sa shabu. Ibutang matud pa kini sa tanang entrada pasulod sa probinsya. Na mahirapan na silang pumasok at mahirapan din silang mag-distribute kung makapasok man sila. Dahil may kinandog din tayo sa mga intersection ng bawat LGU, hina yung supply. Pag malimit yung supply, marami nang hindi makagamit. Sumara sa gobernador, nagkadaghan ang nasakmit nga illegal nga droga tungod sa mas gipakusgang operasyon sa otoridad ug sa tinguha nga mahimong drug-free ang probinsya. Ang confiscated drugs dito sa probinsya ngayon is worth of 44 million pesos ang nahuli ng ating kapulisan based sa report ng ating provincial director. Ito yung accomplishment from previous provincial director within this term. Ang maong pasilidad, labing una sa Davao Region. Mapasalamaton ang PDEA 11 tungod dako matud pagkining tabang
sa pagsumpo sa iligal nga droga. Dito sasabihin natin yung Davao del Norte is very supportive. Kasi sila pala ang nakapag-isip na mag-put up ng sariling narcotic detection facility. At nakapag-procure sila ng 10 narcotic detection dog. Yung isang aso is worth 450,000. Plus of course the maintenance pa nun. Sana basically, sana maging gayahin ng ibang local government units. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, John D. Esteban. 1 Mindanao. Mga kapuso, 21 kaadlaw na lang yun. Pasko na. Og mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.